Isa pong kontrobersyal ngunit kapanapanabik na ideya ang lumutang sa kampanya ng Polish presidential candidate na si Ginoong Slawomir Mentzen. Yan, Slawomir Mentzen. Hirap pong banggitin yung kanyang pangalan. Ayon po sa kanya ay dapat magtatag ang bansang Poland ng isang strategic Bitcoin reserve. Isang hakbang na maaaring gawing crypto haven ang bansa. Malinaw na may inspirasyon ito mula sa tumataas na suporta kay Bitcoin sa iba't ibang bansa tulad po ng US. Ngunit, paano po ito makakaapekto sa ekonomiya ng bansang Poland at ano ang ibig sabihin nito para sa global crypto landscape? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ano nga ba ang proposition ni Slawomir Mentzen? Yan, si Ginoong Slawomir Mentzen ay isang kilalang Bitcoin investor mula pa noong taong 2013 kung saan ay nagbigay po siya ng panukala na gawing bahagi ng National Reserve Assets ng bansang Poland itong si Bitcoin. Sa kanyang plataforma, sinabi niya na kung siya ang mananalo, ang Poland ay magiging isang cryptocurrency haven na may mga crypto-friendly regulations, mababang buwis at suporta mula sa mga bangko. Sa ganitong paraan, maipapakita po ng Poland ang pagiging bukas nito sa modernong teknolohiya at makakakuha po ito ng economic advantage sa global market. Plano niyang gawing mas madali para sa mga tao at negosyo ang paggamit po ng cryptocurrency sa bansa. Bukod dito ay binanggit din niya ang ideya ng pagtatatag ng strategic reserve para kay Bitcoin, kung saan ay maaari pong magbigay ng proteksyon laban sa inflation at volatility ng fiat currencies. Ngayon ay bakit nga ba itinutulak ang Bitcoin bilang isang reserve asset? Ang Bitcoin ay unti-unti po kasing nagiging kapantay ng ginto or gold bilang isang store of value. Kaya meron pong ilang mga pangunahing dahilan na binanggit ni Ginoong Mentzen sa ideyang ito. Yan, unang-una ay bilang proteksyon laban sa inflation. Tulad po ng maraming bansa, ang Poland ay hindi po ligtas sa epekto ng inflation. Si Bitcoin na may limitadong supply na 21 million lamang ay maaari pong magbigay ng hedge laban dito. Ayan. Ito binanggit na rin po ni Ginoong Mentzen ang digital future. Habang papasok po tayo sa digital age, si Bitcoin ay nagiging mas kapaki-pakinabang kaysa sa traditional na asset tulad po ng ginto. Binanggit din po niya ang tinatawag na global trend. Ang ideya ng pagkakaroon po ng Bitcoin reserve ay lumalaganap na rin sa ibang bansa tulad po ng US at El Salvador. Kung makakagawa ng hakbang ang Poland ng mas maaga, maaari itong maging pioneer sa Europe. Kaya, ayan. Ngayon ay ano po ang posisyon ni Ginoong Mentzen? Yan, ni Mentzen bilang Bitcoin investor. Hindi na po bago itong si Ginoong Mentzen sa mundo ng cryptocurrency. Noong taong 2013 pa lamang, ini-invest na niya ang lahat ng kanyang pondo kay Bitcoin. Sa mga nakaraang taon, naging vocal po siya tungkol sa kanyang suporta kay Bitcoin bilang isang maaasahang asset. Ngunit iginiit niyang hindi po siya nagpo-promote ng pagbili ng crypto sa iba dahil ito ay risky. Gayunpaman, ang kanyang maagang investment or pag-i-invest ay nagresulta po ito ng malaki. At ito rin ang nagpapakita ng kanyang kumpiyansa kay Bitcoin bilang mahalagang bahagi ng ekonomiya sa hinaharap.
Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga analyst tungkol dito? Habang ang ideya po ni Ginoong Menzen ay mukhang ambisyoso, may mga analyst naman na naniniwalang ito ay may merit. Ayon sa mga eksperto, ang tinatawag na Bitcoin game theory ay nagiging popular sa mga bansa. Kapag sinimulan ng isang gobyerno na mag-acquire ng Bitcoin, magkakaroon ito ng domino effect na siyang magtutulak sa iba pang mga bansa na gawin din ito upang hindi maiwanan sa global financial race. Kaya saan po natin na ang Pilipinas ay syempre isa na rin po yan sa makikisunod dito. Dagdag pa rito ay inaasahan ng ilang mga market analyst na tataas pa ang presyo ni Bitcoin sa presyong $100,000 matapos po ang taon na ito. Kung may mangyayari ito ay magiging mas kapaki-pakinabang ang maagang accumulation ng Bitcoin bilang reserve. Ngayon ay ano naman kaya ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investors. Bagamat sa bansang Poland ay umiikot ang balitang ito, hindi po maikakaila ang epekto nito sa global market. At syempre kabilang na po tayo dito sa Pilipinas. Kaya meron pong ilang posibleng implikasyon ito. Unang-una ay ang mas malaking adoption ni Bitcoin. Kung magtatagumpay po ang bansang Poland sa planong ito, maaaring tularan ito ng ibang bansa na siyang magdudulot ng mas malawakang pagtanggap sa cryptocurrency. Sa ganitong senaryo, ang mga Pilipino ay magkakaroon na rin ng mas maraming oportunidad sa crypto investment. Pangalawa ay ang pagtaas po ng presyo ni Bitcoin. Ang balitang ito ay maaring magpataas ng kumpiyansa sa market. Bilang resulta, maaring tumaas po ang presyo ni Bitcoin na pabor para sa mga long-term investors dito sa Pilipinas. At ang panghuli ay ang pagiging maingat po sa investments. Tandaan po natin na habang tumataas ang presyo, maaring mas dumami rin ang risk sa volatility. Mahalaga po ang tamang diskarte sa pag-invest, lalo na para sa mga Pinoy na nagbabalak sumabak sa crypto. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang sinabi po or pahayag po ni Ginoong Slawomir Menzen ay isa na naman pong patunay na si Bitcoin ay nagiging bahagi ng pandaigdigang ekonomiya. Para sa bansang Poland, ito ay isang matapang ngunit makabagong hakbang na maaring maglagay sa kanila sa unahan ng crypto revolution. Gayunpaman, mahalagang maging maingat sa pagbalanse ng risk at reward, lalo na't maraming mga usaping legal at economical na kailangan pong harapin. Para naman sa mga Pilipino, ang balitang ito ay isang paalala na ang cryptocurrency ay hindi lamang uso. Ito ay nagiging mahalagang bahagi na po ng global financial system. Panahon na upang mag-aral, magplano at maghanda upang makinabang sa mga pagbabagong dala ng technology na ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.